Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Davao City ay binaha na naman sila. Umabot nga, naglagpas tao hanggang bubong ng mga bahay doon sa kanilang lugar. Pero si Mayor Sebastian Baste Duterte ay out of the country nga at nakita pa ito nasa isang disco house sa Spain at sinasabing nag-happy-go-lucky siya. At ito namang si VP Sara Duterte, alam naman natin, out of the country din. At nasa Qatar nga siya, pero sabi ng mga ilang kanyang malalapit sa kanya, nasa Netherlands daw ito at para dalawin ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe talaga, no? Ilang ulit nang binabaha ang Davao City pero wala pa rin nangyayaring pagbabago dito. Nasa na kaya dinala ni Congressman Pulong Duterte ang 51 billion pesos para sa sinasabing pagbabago nga na infrastruktura lalo na dito sa city nga ng Davao. Grabe, nakita sa video ang mga sasakyang naghambala, nagkapatong-patong, ang mga tao ay nasa taas na ng kanilang bubong dahil sa taas nga ng karit ng tubig na lumaragasa sa Davao City. Grabe, kawawa talaga ang mga mamamayan ng Davao City na paulit-ulit na lang na pag malakas ay ang ulan ay talagang minaba ang kanilang lugar. Pero talagang nakakalungkot din dahil talagang blindfolded talaga yung mga sinasabing panatiko sa pamilyang Duterte sa ganitong kaganapan at normal na lamang sa kanila ang sinasabing pag lumakas ang ulan ay nagbabaha talaga. Kaya lang sa perwisyon dulot nito agad dun sa nangyari ang naghahambalang at nagkapatong-patong ang mga sasakyan at ang mga sinasabing rescuer din ay pahirapan para rescue ang kanilang mga sinasabing mamamayan ng Davao dahil nga sa taas ng baha at hindi na mga burak at putik na dumadaloy nga sa kalsada. Sino ba mag-aakala ng sinasabi ng mga Duterte na ang Davao City nga ay sinasabing ang Davao City nga ay nahalan tulad nila sa Singapore na matatagpuan nga sa Mindanao, ngunit sa ganitong pangyayari na nakikita natin sa national television na nakakalungkot talaga sa ganitong sitwasyon, lalo na sa sinasabing issue ng flood control, ang ghost project talaga, yung mga dapat managot ay hindi na nanagot. Pero sa nangyaring ganito sa Davao City, kailangan talaga may managot na. At ang sinasabi nga ng ilang ayaw na sa pamilyang Duterte, maging daw ng 2028, kung sino man ang nilalaban sa pamilyang Duterte, maaari na raw sila lumipat ng bagong mamimilit, malilipat na sa bagong mamumuno dahil wala na raw gana, dahil nga sa nangyayaring talagang walang humpay na pagbaha sa kanilang syudad na talagang sa tuwing na lamang lalakas ang ulan talaga yung mga tao sa kanilang nasasakupan na kinakabahan na. Nasa sa inyo, pero nasa sa inyo talaga ang sinasabi kung mababago ba ang sistemang ganito, kung matututo nga kayo sa darating na eleksyon sa 2028, kung talagang iboboto nyo pa ba ang mga namumuno sa inyong syudad. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.